Nagbabalik ang PTV Sports. Makasama natin live via Zoom si Hazel Yam, member ng Gilas Pilipinas Women's. Magandang umaga, Hazel, and how are you? Good morning! Straight from down under Australia. Tama ba? Yeah. Hello, good morning. So far so good naman. Enjoying my stay here. Ayan. Siyempre, Hazel, ipisahan natin. Gusto naming malaman, paano ba nagsimula muna ang career mo sa basketball? Nag-start siya nung around kindergarten ako kasi yung brother ko, part siya ng high school varsity team. So every time inaantay namin siya sa practice, nandun din kami sa practice. And then one time, nakakita lang ako ng ball sa side and picked it up and then started playing with it. Tapos eventually, I enjoyed. And then nagpabili na ako ng sarili kong basketball. And then eventually, ayun, napunta na sa sala sa high school varsity team. And then fortunately, nakuha sa Ateneo for college basketball. And ayun, nagtuloy-tuloy na. Love at first sight pala to. Love at first sight. Just imagine at 3 years old, very young, no? Now, before tayo pumunta sa experience mo dyan sa Australia, you've represented the Philippine flag in the international competition. Ano yung pinaka-memorable event or tournament with Team Philippines? I guess yung sa yung against Austria namin. We had the chance to win it sana. Game winner sana yung layup ko. Kaso foul siya, tas hindi natawag. So, we ended up losing the game. Pero for me, parang siya. Wake up call na marami pang pwede i-improve, ganyan. So, next time, when the time comes, kung yun na yung binigay ni Lord na time, ma-shoot ko na yun. Partner, alam mo ba, si Hazel is one of the advocates to professionalize etong women's basketball, if I'm not mistaken, Hazel, di ba? So, do you think at this point, nandun na tayo? Or... We're getting there kasi meron na tayong WMPBL, which is gonna turn pro na this year. So, yeah, we're getting there slowly. Pero, andito na yung start. Yeah, you've been an athlete sa basketball, which is a male-dominated sport. Ngayon, what do you think of the progress na unti-unti na nga itong nakikilala at soon magiging pro na nga, the first pro basketball for women, hindi lang sa Pilipinas but in Asia? So, malayo na yung narating natin, no? Kasi before nung elementary ako, sumasali ako sa basketball clinic. Siguro, 1 or 2 girls lang kami dun sa basketball clinics. Pero ngayon, meron ng basketball clinics specially made for women or for girls. And then, ayun nga, meron pa tayong pro league. So, malaking progress na talaga. Hazel, you've been very successful representing Team Philippines. Ano naman yung nag-motivate sa'yo to take your talents dito nga sa Australia and join the Goldfields Giants this season? Yung pinaka-motivate sa akin is para mapakita sa world kung paano maglaro ang isang Filipina. So, yun. I want to show the world and open the eyes of the world na we Filipinas can play basketball. Okay, nabanggit mo na nga as a Pinay athlete playing this sport. How is this different compared to, other countries? Kasi sa iba, di ba, sa ibang bansa, NBA, matagal na silang merong women's basketball. Ano ba ang merong Pilipinang basketballista? I can show them na kahit hindi tayo ganun ka-blessed sa height, we have a big heart. So kahit ganun, laban lang palagi. Do you think, Hazel, yung experience mo sa Ateneo and of course dito sa Gilas, ano yung contribution nito, nakikita mo dito sa paglalaro mo sa Australia? Syempre, isang malaking factor is yung yung experience. So, I've been playing 5-on-5 dun sa Ateneo and 5 years din yun. So, lahat ng natutunan ko against other high-caliber players, dinadala ko lang rin dito sa Australia. Also, Hazel, naglaro ka din sa 3x3. Tama ba? And malaking pagkakaiba ang 5-on-5 at 3x3. Pero how will you be able to utilize at magamit yung experience mo from that 3x3 to 5-on-5?
Unang-una is, yun nga, we're undersized. So, sa 3x3 ganun din. And I've learned na hindi pwede na mag-rely sa athleticism. So, kailangan babasahin mo rin yung defense, which is nadala ko rin sa 5-on-5. So, yung experience against playing bigger players is malaking tulong sa akin pagdating ko dito sa Australia. Partner, I'm just very curious though with Hazel. Paano ka nakapag-adjust na with your new team dito sa Goldfields Giants? How different is it dito sa iyong team dito sa Philippines? Nakapag-adjust naman ako nicely kasi alam mo, sobrang friendly nila dito. So, nung unang practice pa lang, nakapag-adjust naman na ako. And then, the difference lang is, sa Philippines kasi, everyday yung practice namin. And then, pagkadating dito, biglang twice a week lang. So, I really have to stay disciplined. No? Yung mga days na wala kaming practice, kailangan, nag-weights ako, nag-extra ako. Oh, that's interesting to hear na mas Yes. konti yung training days nila sa Australia compared sa atin dito sa Philippines, which they train every day. Totoo. At saka may balance din kasi yan ng weights, loading, iba-iba no? Strength and Meron ding- conditioning, Yes. psych. Meron din bang psych dyan sa Australia? Sorry? Psychological training monitoring or psychological- session or... Wala naman. Wala. Okay, so Well, Hazel, ikaw ay parte ng dumadaming atleta or waves of athletes going abroad to play. I mean, ano bang pakiramdam na, alam mo yun, nakikilala na sa ibang bansa ang talent ng Pinoy pagdating din sa sport na basketball? Siyempre, very good feeling siya, no? Kasi nagsistep up na ang Pilipinas, hindi lang sa basketball, pati sa tennis, katulad ni Alex Ayala. So it's a very good feeling na onti-onti yung Filipinas is being recognized na as athletes. Hazel, matanong ko lang, ano ba yung future goals mo as a Filipina player dyan sa Goldfields? Future goal ko is syempre mag-perform well dito para makita pa ng ibang teams and mag-start sila mag-recruit pa ng other Filipino players para makagawa ng opportunity for us. Alam mo, Ms. Meg, ang nakita ko in the last WMPB, marami silang teams, pero pagdating sa skill set at saka yung galawan ng mga basketball players, sobrang different na. Yung fluidity, yung pagiging smooth, di ba? And then nakakatuwa dahil dati kasi pag nakita ka ng babae na basketball player, makikita mo na medyo pag-girl pa yung galawan. Ngayon Pero, talagang kaya nilang makipagsabayan. yes. Physicality nandyan din. Totoo. Pero Hazel, well, meron ka bang message sa lahat ng mga, batang babae na interesado mag-basketball? At kung may gusto kang pasalamatan, pwede mo na silang i-shoutout. To all the aspiring Filipina ballers, never stop working hard. Kahit walang nakakakita, work hard lang kayo kasi eventually it's gonna translate to your game. So, keep working hard kasi meron na tayong future sa basketball. And then, shout out lang sa mom ko, sa family ko, and kay Coach Chris. Ayan, Coach Chris, Bautista ba to? Yes. Iba. Kung saan natin nakikita si Oo, Coach Chris, grabe. meron pa siyang wheelchair basketball. Suki na natin si Coach Chris dito. Pero Hazel, congratulations sa'yo and good luck sa iyong career dyan sa Australia. At syempre, aabangan namin ang iyong mga laro. Ayan, maraming salamat. Thank you, Hazel. See you soon. Thank you And good very luck. much.